Hello Mare, welcome to my channel. Mare, alam mo ba? Vic Soto, maghahain ng reklamo laban kay Daryl Yap. Bakit kaya? Tara, let's spill the tea. Mare, ang veteran TV host at komedyante na si Vic Soto, kilala sa Eat Bulaga, ay nagpasya ng maghain ng reklamo laban kay Daryl Yap, ang controversial na direktor ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Ang issue ay nagsimula matapos banggitin ang pangalan ni Vic Soto sa inilabas na teaser ng pelikulang ito. Ang pelikula ay batay sa buhay ng yumaong sexy star na si Pepsi Paloma na pumanaw noong 1985. Ang teaser na inilabas noong January 1, 2025 ay agad nag-viral at naging tampok sa mga usap-usapan sa social media dahil sa isang eksena na naging dahilan ng maraming katanungan at reaksyon mula sa publiko. Sa controversial na eksena na tampok sa teaser, makikita ang dalawang karakter na ginampanan ni Gina Alahar bilang Charity Solis, isang veteranang aktres, at Red Bustamante bilang si Pepsi Paloma. Sa eksenang ito, ang karakter ni Gina ay kinukumpronta ang karakter ni Red na si Pepsi Paloma at tinanong ito na isang matinding tanong. Ni-rate ka ba ni Vic Soto? At sumagot naman si Red bilang si Pepsi Paloma ng oo. Isang malaking issue ang naging usap-usapan dahil sa pagbanggit ng pangalan ni Vic Soto sa eksenang ito, kung saan ang karakter ni Pepsi Paloma ay inakusahan ng panggagahasa kay Vic Soto. Isang bagay na inurong niya umano kalaunan. Kasunod ng teaser, isang controversial na caption ang lumabas na nagsasaad, laban ko bawi. Teaser 1, inakusahan ng rape ni Pepsi Paloma si Vic Soto. Subalit, makalipas ang ilang kaganapan, ay inurong nito ang demanda. Bakit? Abangan si Red Bustamante bilang Pepsi Paloma. Ayon sa legal counsel ni Vic Soto, planong magsampa ng formal na reklamo laban kay Daryl Yap sa Muntinlupa City Regional Trial Court sa araw na ito, January 9, 2025, Webes, ang reklamo ay nauugnay sa pagpapakalat ng teaser na ito na may tamang impormasyon at nagpapakita ng hindi kanais-nais na akusasyon laban sa komedyante. Samantala, ang pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma ay nakatakdang ipalabas sa mga sinihan sa February 2025, 3 buwan bago ang ika-40th anniversary ng pagkamatay ni Pepsi Paloma na nagpakamatay noong May 31, 1985. At eto na nga, Vic Soto, tuluyang magsasampa ng 19 case ng cyber label laban sa controversial na direktor na si Daryl Yap. Mare, nagtuloy-tuloy ang usapin sa pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma dahil ngayon, si Vic Soto mismo ang nagpasya na magsampa ng 19 na kaso ng cyber libel laban sa controversial na direktor na si Daryl Yap para sa paglaban para sa kanyang pangalan at reputasyon. Ngayong Webes, January 9, 2025, nag-file si Vic ng reklamo sa Muntinlupa City Regional Trial Court sa Tunasan, Muntinlupa City, kaugnay ng viral teaser ng pelikula ni Yap kung saan direkta siyang binanggit at inakusahan. Ang teaser na ito, na nagdulot na hindi mabilang na reaksyon mula sa publiko, ay naglalaman ng isang eksena kung saan binanggit ang pangalan ni Vic Soto, isang bagay na hindi pwedeng palampasin ng komedyante. Matapos magtapos ng kanyang mga legal na hakbang, nagbigay ng pahayag si Vic Soto sa media na nakaantay sa kanya sa labas ng korte. Ayon kay Vic Soto, ito na ang kanyang opisyal na reaksyon sa isyong kumalat dahil sa teaser. Pahayag ni Vic Soto, marami pong nagtatanong kung ano ang reaksyon ko sa lumabas na isyong ito. Ako po'y nananahimik. Wala naman akong sinasagot. Pero sa mga tao na nagtatanong sa aking pamilya, mga kaibigan at maraming pang iba, ito na po yung reaksyon ko. Sabi ko nga, walang personalan ito. I just trust in our justice system. Dahil na rin sa mga tanong, kung nagulat ba siya nang lumabas ang teaser sa mismong araw ng bagong taon, sagot ni Vic Soto, hindi naman.
Parang expected ko na yan dahil matagal naman ito. Last year pa pinopromote. Narinig ko na to dati pa. Pagdating naman sa reaksyon ng kanyang asawa, si Pauline Luna, sinabi ni Vic Soto na, syempre, she's full support. Not only my wife but my children, my friends, and I think marami yung mga kababayan natin kasama ko sa laban. Tungkol naman sa kanyang kalagayan, sinabi ni Vic, I'm okay. Ngunit tumanggi siyang magkomento nang tanungin siya kung may kinalaman ang isyong ito sa politika. Sa kabila ng lahat ng ito, nanindigan si Vic na walang magiging epekto ang social media sa kanyang pamilya. Ayon pa sa kanya, syempre lahat ng pamilya ko, lahat ng kaibigan ko is behind in full support sa akin. Nang tanungin kung may mensahe siya kay Daryl Yap, simple lang ang sagot ni Vic Soto. Wala naman. Happy New Year. At para sa mga taong nahusgahan na siya dahil sa teaser, sinabi ni Vic Soto, kanya-kanya namang demokrasya tayo eh. Kanya-kanyang paniniwala yan. Basta ako naniniwala sa sistema ng ating hustisya. Para sa mga katanungan tungkol sa mga kabayaran o danyos na hinihiling ni Vic Soto, sinabi ng kanyang kampo na aabot sa 35 million ang kabuang halaga ng danyos na hinihingi nila mula kay Daryl Yap kaugnay sa reklamo. Mare, ano ang magiging resulta ng mga legal na hakbang na ito ni Vic Soto laban kay Daryl Yap at ano ang epekto nito sa pelikula niyang The Rapist of Pepsi Paloma? Magiging hadlang kaya ang kaso ni Vic Soto sa pagpapalabas ng pelikula ni Daryl Yap? Ano sa tingin ninyo mga mare? Yun lang mare. Thank you for watching and subscribe for more. Don't forget to watch our other videos.